may katas. Ayan, may katas dito. Ayan. Yan, oh, tignan nyo yung katas. Yun. Tumutulo na. Ito natin. Yo, what's up mga tuba? Yan, isang mapagpalang umaga sa atin lahat. Yan, oras natin ngayon alas 8:16 ng umaga. At yan, today is Friday. At yan, so, siyempre mga tuba, medyo baka agad yung nagising ngayon, no? At yun. So, for today's vlog mga tuba, i-update ko kayo sa ating sanggutan, no? So, sanggutan update muna tayo ngayon kung ano na talaga yung resulta doon. So, yun. Ngayon tayo mag-update. Yan. So, siyempre bago tayo magsimulan mag-update, yan, silayan nyo muna yung kapaligiran. Yan. Okay. Yun. So, medyo maganda ang panahon ngayon mga katuba. So, sigurado mainit na naman ang panahon natin ngayon kasi tignan nyo yung langit. Yan. Oh. So, bago tayo magsimula mag-update, ayun, ano muna tayo? Kakape. Mahilig kasi tayo sa kape. Na ano lang naman mga tuba. So, hindi naman talaga as in araw-araw. Every morning lang. Hindi daw araw-araw pero tuwing umaga lang. Di minsan naman kasi mga tuba ay hindi ako nakakapagkape ng umaga. Minsan nalalagtaban ko din ng isang araw sa pagkakape. Kasi naubusan tayo ng kape dito at saka ang layo kasi ng tindahan mga tuba, nasa labas pa. Tapos minsan nakakaano na rin maglakad papunta ron. Wala tayong magamit na motor kasi si Bitlis nahatak na si Bitlis. Kaya wala na magamit. So minsan pag andyan sila Namnam, sila Marvin, so sumasaglit muna tayo sa motor nila. Humihiram. Inihiram muna natin yung motor. Inihiram muna natin yung motor nila para yun, para mas mapabilis yung pagbili natin. Kasi alam niyo naman sa mga previous vlog natin mga katuba, diba? Nung bumili ako ng mga Ricardo nung nagmukbang kami ng Talaba. Yan. Diba nilakad lang natin yung papunta ron. So yun. At mamaya naman nito mga katuba is maglalaba pa tayo kasi stock na rin yung labahan natin. Mamaya pagkatapos siguro natin mag-update sa ating sanggutan. At yun. So mga katuba, magkape muna tayo. Maaga pa naman, alas 8 pa naman eh. So let's kape. Kape tayo, kape. Sarap kasi dito magkape mga tuba pag ganito tuwing umaga, no? Tapos mahangin. Sobrang relaxing yung yung paligid. Yun nga lang minsan pag lalo na paggabi mahangin, malamig yung hangin. Kahit ganun eh. Kahit yung umaga medyo may lamig yung hangin. Iba kasi sa probinsya. Yun yung nakaibahan sa probinsya at saka sa syudad. Kasi sa syudad kasi is yun, mga gantong oras wala na, mainit na doon. Tapos maingay pa, ang dami pang mga sasakyan, lalo na pag yung bahay mo malapit sa highway. Ayun talaga,
Yung tunog pa lang ng ano, ng mga jeep, ang ingay na noon, no? Tapos yung hangin na malalanghap mo ay hindi na fresh, no? Hindi na maganda sa ano, sa katawan. Kaya yun, mas maganda talaga pag sa probinsya ka talaga yung nirahan, kasi bukod sa tahimik pa, sariwang hangin pa yung nalalanghap mo, diba? Kaya mas, kung ako papili mga katuba, mas gustuhin ko talaga manirahan sa probinsya kaysa sa syudad, mga ganun. Probinsya talaga pinakadabis na tawag nun, pahingahan ba, mga ganun, bakasyon na ganyan. Pero pag about naman sa mga negosyo mga katubais, kung magkano ka lang negosyo, yung madaming tao talaga, no? Yung usapang negosyo yan talaga ay maganda talaga sa ano, sa mga syudad din, kasi daming tao eh, ganyan negosyo. Oy, may nagano pala sa akin mga tuba, may nag-suggest sa akin na ang sabi niya is mag-alaga daw ako dito ng ano, ng mga tawag nun, mga itik, no? So yun, hindi ako makakapag-alaga kasi isa pa, ako po ay nagkikitira lang dito. Tapos mahirap naman po na, kasi mahirap naman po mag-alaga na agad dyan ng wala kang abiso sa may-ari. Tapos baka yung pag-aalaga, yung inalagaan mo, baka paglaki-laki tapos makakaperwisyo pa, kasi alam niyo naman yung mga iti kasi pagkatuba, gala din yan eh, di ba? So paano na pag dumating yung time na may tinatanim na palay o pupunta doon, di patay lagot tayo ng Kuya Dani. So except lang siguro kung sariling property ko, pwede, pero sa gantong sitwasyon, iba na lang muna siguro. At sika man din, may plano din siya, magbibili din siya ng ano, ng mga itik pa, kasi dati madami yung binili niya itik, namatay nga lang gawa ng pinaghahabol ng mga ano, aso at saka pusa. Hindi kasi niya nakulong yun, so maliliit pa na binitawan niya na ang daming ano dito, aso at pusa, yun, hanggang sa namamatay. Yun na lang natira, 3 piraso na itik. Yun lang mga kataba. At yung suggest niya naman is okay naman yun, okay yun, kasi about niya business eh, mas maliit na business lang, magsisimula ka sa maliit. So ayos yun, kasi dati mga katuba, yun talaga binalak ko din yan dati. Yun nga lang, wala kasi piso dati, so wala, hindi natuloy. Tapos hanggang yung ano din ako ng babuyan dati, hindi din natuloy gawa ng ang hirap kasi mga katuba na magsisimula ka ng business tapos wala kang mapagpistuhan. So number 1 talaga kasi dyan, lalo na sa pag-aalaga ng baboy o mga ganyan itik, kailangan may area ka talaga na saktong-sakto talaga sa nila, yung hindi ka makakaperwisyon ng mga kapitbahay yan. O kasi number 1 dyan mga katuba, yung magkakalaban mo dyan is yung kapitbahay mo eh, lalo pag kayo mag-aalaga ng baboy. Kailangan yan, number 1 dyan, tubig. Yan ang pinaka-importante dyan, tubig talaga. Tapos yung kapitbahay, kung may kapitbahay kayo, diba? Doon sa amin kasi sa probinsya, ang hirap lang doon talaga is tubig. Malayo kasi yung tubig. Kung magpapakoneksyon ka ng tubig, ang laki ng gagastusin mo. Sa hose pa lang, ang sobrang haba na, bukod pa yun sa bayan, gano'n. Tapos yung magbabantay din, ganyan.
ayun, hindi ko na tuloy hanggang sa wala. Naubos na kagadukol. Pambira talaga, yun lang talaga. Kaya next time siguro pag meron tayong kunting halaga, kahit pag simula mo lang tayo sa sa dalawa, tatlong baboy. Yun ang plano ko mga tubay. So yung mag-aalaga yung kapatid ko, no? Kasi yun, maano naman yun sa sa mga hayop, magaling mag-alaga yun. So yun na lang siguro. Tama mo tayo sa mga dalawa, hanggang maliit lang, kumbaga lang tayo, buy and tapos siyempre bibilhin natin na maliit pa, tapos lalagaan hanggang sa lumaki, ibibinta, tapos yun, bili ulit, binta, bili ulit. Yun na sa isip mo mga tubay. Pero ngayon medyo pa, gipit pa tayo, saka na siguro pag makaluwag-luwag na, kasi may mga utang pa tayo mga tubay, may utang pa hindi ko na bayan. Kaya sige lang, think positive lang tayo guys, at tuloy-tuloy lang sa ating pangarap, diba? Pinakuloan ko palang tubig, tignan natin kung na, kumukulo na. Yun, kumukulo na guys, kumukulo na siya. Patayin muna natin yung gasol. Oops, init. Aray ko, pasok pa. Alright, siyempre anahin natin, kumbaga sa Bisaya, kutawa. Din kasi mga tuba, wala tayong mapaparos na pandesal, gawa ng yung pandesal dito hanggang lang hanggang alas 6 lang, wala na, ubos na. Iba kasi yung masarap kasi yung pandesal na yung dun sa bayan, yung binibili namin pandesal, yung malunggay flavor na malunggay pandesal, yung masarap yun. Sabi ng pagkaluto, iba kasi yung pandesal dito, hindi parehas yung katulad doon sa bayan, sa laging binibilhan namin na pandesal. So yan mga katuba, mamaya na lang ulit, tapos natin magkape at pupunta na tayo doon sa sanggutan natin. Yan, mag-update tayo. So yun mga katuba, let's go. Saka tayo doon. Siyempre, sabihin muna natin yung ating sandata, yung sandata nating sanggot, yung carry, at siyempre yung sa ulo, sa camera natin. Kaya kailangan ready tayo palagi. Palit lang tayo ng battery, lubat na pala. Let's go. So alas 9 na mga katuba, bilis ng oras, 9:15. Yan, alas 9:15 ng umaga. Medyo tinanghali na tayo sa pagsasangkot, pero kaya pa naman yung mga katuba pag ganitong oras. Wag lang lumagpas ng alas 10 kasi tanghali niya. Pero naman yung mga katuba, hindi pa naman natin sinasahod yung nun. Ay mamaya makikita niya kung ng resulta. Alright, yung ginawa nilang rin mga katubaw,
Ang gumawa niyan sila Kagamboy at si Bimid. Tahimik. Wala sa mga lupa sila. Ito na, dito na tayo sa puno ng sanggutan natin. Yun. Alright baby. So palit lang tayo ng ano. Okay, let's go. Ito muna yung ano natin. Akit na tayo guys. Ayan. So, ayun pala yung kambing. Si kumpare, si kumare. Kumakatas na siya. Yun o. Sasahod na yung katas. So ano na natin to? Ito ay ating tatlo ang ano natin to mga tuba. Mapuro ata yung ano natin. Kakahasa ko pa lang ito eh. Dito mapres lang kasi. Kaya yun. Ayun, kumakatas na nga talaga siya. Patuloy na siyang kumakatas. Pero hindi pa naman siya kalakasan mga katuba eh. Ano ko, may ano dito. Hindi pa siya gaano kalakasan yung tuba natin. Ayun oh. So unti-unti yan. Ito mga tuba. Oops. Tignan nyo ha. Ayan. Ito may katas. Ayan, may katas dito. Ayan. Yan oh. Tignan nyo yung katas. Yun. Tumutulo na. Tignan natin. Tignan natin guys ha. Tamis. Tamis niya. Ayan. Ano pa lang yan, hindi pa. Pag ganito pa kasi yung postura ng ano mga katuba, ng daol natin, hindi pa natin masasahod yan. Hindi pa natin maiipon yung katas niya, yung tuba. Yun o. Yun. Aantayin pa natin yung mga tuba pag malakas na talaga yung kanyang patak ng ano, ng katas ng tuba. So pwede na natin sa salod yan. Sa ngayon hindi pa yan mapwede kasi ano pa eh. Naka ano pa siya. Nakatayo pa. Hindi na babalo yung mga ano. Oops, mahangin. Ganito na ano, pag hindi ka sanay sa akyatan ng yung mga katuba, delikado. Baka pwede kang maano dyan. Oh, katulad dito, mahangin. Oh my goodness. Mahangin. So dito naman yung isa ibabaluktutin natin yun. Siyempre adjust pa natin yan guys, yung ating tali i-adjust pa natin to. Masabit pa.
mahina pa siya, hindi pa siya kalakasan. Pag ito lumakas na, pwede na natin isalod yan. Yung inaanong ko lang dito kasi may ano na siya mga tubo, baka masobrahan natin. Ito namang isa is unti-unti natin binabaluktot yan para yun, para nasa tamang saktong edad na siya, masasanggutan na natin. Yung isa pala mga katubaw, pwede pa pala yun nung nakaraan. Hindi pa umano yun. Hindi pa siya bumuka. Nalimutan ko pala mga katubaw, itong ano na to, itong niyog na to, sadyang malalaki talaga yung ano nito, yung daol niya. Kaya pag makikita nyo, so sakto-sakto pa pala yun, mahabol pa pala natin yun. Pero wala na, huli na mga katuba. Kaya next time na lang ito. Unti-unti lang naman natin yan eh. Tignan nyo yung silipin natin ha. Silipin natin na rin isa. Oh, wala pa, hindi pa bumuka oh. Sayang eh. Pero wala ito, hindi na talaga. Dito malabo na talaga yan kasi ano na eh. Ganyan pa naman sa ano siya, kunting ano na lang eh. Ayun naman, sigurado mga katuba na tayo dun. Ito hindi na ito pwede kasi ano na, magulang na siya. Tindaang may pumasok na naman dining ano ata. Ito dandahanin lang naman natin ito mga katuba eh. Hindi naman natin ito pwedeng persahin pati yun. Pag yung mapersa natin tapos mabali yung ano nito, pinaka ilalim niya, wala tayong pagtutubaan dyan kung mabali yan. Sana wag mabali. Sana pagbigyan tayo ng panahon na makapagtuba tayo. Ito anuhin lang natin to kasi may ano na din eh, may lamat na siya oh. Yan, baka lalayan na lang natin yan. Siguro angat, babaluktutin natin to tuwing hapon na lang siguro mga katuba. Every afternoon na lang no. Tuwing hapon na lang yung pag ano natin baluktot kasi nung nakaraan kasi is umaga hapon no. Umaga hapon yung pagbaluktot ko dito, napansin ko may ano siya dito, parang may lamat na. Ayan oh. So siguro ano na lang, lalaktawan lang natin yan ng ano, isang araw. Ay hindi, umaga. Pabaluktutin lang natin yan tuwing hapon lang. Para ano tayo, para siguradong hindi mabali yung ano niya, yung pinakapuno. Yun kasi iniiwasan natin mga katuba eh, yung mabali yung pinakapuno niya, kasi pag once mabali yun, wala, back to zero na naman tayo. Ayun yung katas oh, umano yung katas. Yan, update ulit tayo guys. Kuha lang tayo ng thumbnail. Thumbnail ulit tayo guys. Ang ganyan yan. 1, 2, 3, go. Yun. Okay, meron na tayong thumbnail. So tara, let's go. Baba na tayo.
Okay. That's it. Ay, mapit na naman guys. Lipat na natin dito. Okay. Balik na tayo sa kubo. Saka na natin ano yan. Saka natin ipunin yung ano nun, yung tuba pag malakas na. Kasi dati mga katuba yung sa amin doon sa Leyte nung nag-try ako doon sa bayaw ko, bundok din yun. So mga ilang araw ata, siguro 1 week, kakaganyan ko, hinihiwaan ko. Nagulat na lang ako mga katuba, sunod-sunod yung patak no ng katas ng tuba. Sabi ni Bayaw nung time na yun, kwentuhan mo tayo saglit. Sabi ni Bayaw noon, dapat lagyan mo na ng ano, ng lakob, kung tawagin sa Bisaya, lakob, yung pag iipunan ng katas ng tuba. Ayun, nilagyan ko. Maghapon mga katuba, sa hindi nyo akalain mga katuba, maghapon siya. Yung, alam yung 1.5, yung 1.5 na plastic, yun yung ginamit ko sa pag-ipon doon sa tuba. Kalahati agad sa 1.5 ang naipon ko. Isa ano lang, maghapon lang yon, no? Tapos yun, kinuha ko na kasi kalahati na eh. Pagka umaga naman, yun, siyempre paghapon nun, palitan mo na agad yun. Lalagyan mo ulit ng ano, papalitan mo ng pag-iipunan doon ng tuba. Pagtingin ko ng umaga, pagising ko ng umaga, nagulat ako. Ang lakas na ng ano, umapaw na pala dun sa may 1.5. Grabe, nakaipon ako nun mga katubay ng siguro sa container yung naipon ko nun na tuba. Kaso walang tungog yon. So talagang yung purpose namin doon is gagawin na lang suka, kasi pag tumagal yun, aasim naman yun eh, hindi siya magiging bahal kasi wala siyang tungog. Kasi puti lang siya, puting puti, walang tungog. Kaya pag magtagal yan, nagiging suka yan. Kahit yung bahal nga din, ganun din, nagiging sukan din pag tumagal. Pag yung nilalagyan mo ay hindi puno, no, katulad ng container, kahit mabawasan mo lang kunti yan, pag hindi mo mainom yan, ma-stack yan ng mga kahit ilang buwan, taon, aasim at aasim yan. Kasi may ano na siya, meron na siyang bawas. Kailangan kasi yan, walang bawas para mananatili yung kanyang lasa, hindi siya aasim. Yun lang, ganun yung mga katuba, yung sekreto namin dun sa yung mga mananggiti, no? Lalo sa mga probinsya, yung mga magtutuba, yun yung mga sekreto nila pag yung tuba hindi aasim. Kasi pag umasim yun, wala, nagigisukan na, hindi mo na mainom yun. So kailangan panatilihin mo puno yung lagayan para ano, yung hindi siya aasim talaga, magiging bahal. Kahit abutan pa ng ilang taon yan, basta puno yung container, walang kabawas-bawas. So yun, magiging mas matapang yun. Umabot ng mga ilang taon, tatapang at tatapang yun para ano. Okay. Ha? Siguro. Okay, dito na tayo sa kubo. Ayan mga katubang, mga katubs. Gawin talaga natin katubs, no, para mas maiksi. Pero ganun na eh, sanay na tayo sa katuba eh. Ay, meron kasi nagpapa-shoutout dito. Shoutout na pala kay Homer Cañete. Yan, shoutout sa iyo. Salamat sa suporta at sa panonood lagi ng aking vlog. God bless sa iyo, ingat ka palagi. At yun, meron pa ba dito? Sino pa yun? Ayun lang. Yan, sa mga gusto magpa-shoutout, yan, comment lang kayo dyan. At pag makita natin, mabasa natin, i-shoutout rin natin.